So guys, part 6 tayo. Hindi ko alam kung anong part na to, baka nalilito na ako sa dami na. So kinakapos yung nanunuyo na rin lalamunan ko. So, part 6. One day eat na tayo. So, gaano ba karami yung binibigay ko na pagkain sa mga young bird ko pagka winalay ko na sila at inumpisahan ko yung one day eat sa kanila. So, yung one day eat guys one day eat, lahat ng kalapati ko, isang beses lang kumakain. Flyer, breeder, stock bird, young bird. Ang hindi lang isang beses kumakain dyan yung may mga yung may mga anak. So pag nakita ko walang pagkain, bigay ng pagkain. Pagka wala na naman, bigay lang ng pagkain. Unli sila. So lagi may pagkain yung dahil kailangan ng mga young bird. So yun yung ginagawa ko sa kanila. Gaano ako karami magbigay ng pagkain ito sa one day eat sa mga ibon ko. So sabihin ko muna sa inyo yung kahalagahan ng one day eat. So parang ako lang ata ang nagturo nito dito sa atin sa Pilipinas kasi nung una nababash pa ako, maraming naggaano sa akin, bakit ganun daw, bakit isang beses, kung nga isang beses pa kainin, hindi ka manghina, baka ganun. So ang dami nilang sinasabi, tsaka maraming hindi naniniwala, hindi makapaniwala na yung ibon pwedeng pakainin ng isang beses lang sa isang araw at pwedeng ka manalo. So proven na yan, ang daming nagpanalo dun sa one day eat na sinasabi ko niyan. Pati yung mga 150 days na laban, mga young bird, so one day eat, maganda yan sa kanila. So ano ba yung mga benefits ng one day eat muna para sa mga ibon natin? So ang benefits para sa mga ibon natin at higit sa lahat para sa akin. So ang benefits para sa akin, isang beses ko silang pakainin, umaga, tubig, meron sila. Tapos hapon, kung may gagawin ako maghapon, o kaya nagtatrabaho ka, hindi mo kailangan alalahanin yung ibon mo na, ay, hindi pa kakain ng sino mautusan, sino ba pwedeng abalahin para mapagpakain ng ibon. Kasi yung mga ibon ko, 2 beses kumakain yon, may merienda pa yon. So, ganun ang ginagawa ng iba. So, ang ginagawa ko, yun nga, umaga, papakainin sila. Tapos pwede na ako maggala-gala sa hapon, pwede na ako mag-love visit sa mga lady fanciers dyan. Tsaka kung saan ako pwede magpunta maghapon, hindi ko naalala yung mga flyer ko na, ay baka magutom sila, ganito. Kasi isang beses lang pakainin. So sanay sila sa ganyan. Kasi pagdating naman sa race, sa derby natin, sigurado magugutom din yan. Kasi nga sa talayo ng lilipad nila, magugutom yan. Iba yung ibon na sanay sa gutom. So yan, nalobat na naman yung So ano pa, yung kalahagahan ng one day eat. Bukod sa paggala mo, o kung nagtatrabaho ka ng umaga, hapon ka lang magpakain. Kung umaga available mo, o umaga mo pakainin. Kung hapon available, di hapon mo pakainin. Basta at least isang beses ang araw kakain sila. So ang pinaka-advisable ko talaga na umaga talaga pakainin yung mga ibon natin. So anong oras ba ako nagpapakain ng mga ibon? So nagpapakain ako ng alas 9 ng umaga. Alas 8, alas 9 o kung mga ganong oras kasi depende kung anong oras kasi sila mapuntahan doon ko sila pinupuntahan. So wala naman tayo Lokman. So ang sinasabi ko nga dati, ang sinasabi ng iba, kailangan yung mga big time, kailangan ganitong oras, dapat nasa oras ka magpapakain ng kalapati para maging consistent. Alam ng mga ibon mo na ganong oras sila kakain lagi, parang ganon. So yun yung may mga nag-aalaga sa mga ibon nila. So paano tayo? Paano ikaw? Kung may trabaho ka, paano ka? Ibig sabihin hindi ka na mananalo pagka hindi ka consistent magpakain sa mga ibon mo. Dapat ganong oras lang lagi. So hindi naman siguro ganon. So kung ano yung oras na meron ka para lang sa hobby natin, so ganong oras mo sila pakainin. Pero ang ina-advise ko, at least umaga magpakain ng isang beses sa isang araw. Yung advantage din nun, mga ibon natin, hindi matigas ang ulo. Pagka ganong oras, pag tinawag mo sila, alam nila kakain sila. Pag hindi sila pumasok o hindi na sila kakain, bukas na uli sila kakain. So yung pangatlong advantage na nila yan, o yung pagdating ng training. So pagdating ng training, yung mga ibon natin,
Excuse guys, nagmamadali ako para masabi ko. So yung mga ibon natin, pagdating ng training, alam nila, papasok sila agad pag tinawag mo sila. Kasi nga, alam nila na pag tinawag mo sila, kakain sila. So makikita nyo guys, pagka yung ibon natin pag galing sa training, pumapasok sila agad pag binituhan natin. So pagka merong mga pasaway, sa akin, kunyari, merong may nagpasaway, datingan, galing training, tapos hindi pumasok, tinawag ko, papakainin ko na yung mga pumasok na yon, tapos sasarado ko na yung pinto na yon. Tapos kung sino lang yung mga nandun, sila lang yung pakakainin ko. Tapos kinabukasan, hindi kakain yung mga yan, pero may tubig sila. Kinabukasan, pag may training, kung 120, 100 kilometers, 150 kilometers na yung yung training, so sama sila sa truck nang hindi kumakain. So babato ko yan ng training ng gano'n. So para lang madisiplina yung mga ibon na alam nila na pagka hindi sila pumasok, isipin nila na sira ulo tong amo ko na to, hindi pa ako papakainin nito pag di ako pumasok. So kailangan niyang pumasok para kumain siya. So pagka dating sa training, makikita nyo, hindi na yan iikot, dire-diretso trap. Papasok yan pag tinawag nyo. Kasi pagka hindi pa rin siya pumasok, hindi pa rin siya kakain. So ganun lang yun. So guys, doon sa mga loop ninyo, huwag nyong hayaan na may mga nalalaglag. Pag nag-1 day eat kayo, may mga nalalaglag na pagkain sa ilalim. Kasi yung mga ibon natin pupunta doon sila kakain. Pagka doon na sila lagi kumain, matatandaan nila yung kahit tumawag ka sa kanila, minsan hindi ka nila papansinin dahil nga alam nila, meron silang ibang kakainan na pagkain yung mga nalalaglag. So, ano yun din natin na wala yung mga laglag na pagkain kasi pupuntahan nila yun. Guys, 7 minutes na naman, dudugtungan na lang natin to uli. Pasensya na sa oras at parang laging nagmamadali yung sinasabi ko sa inyo. God bless sa inyo guys.